Lumabas na nga ang guidelines para sa upcoming home care worker immigration pilot sa Canada. At dalawang bagay ang gusto kong bigyan ng diin. Una, oo, tuloy. Tuloy po sa March 31 ang opening para sa workers inside Canada. At number 2, nakakadismaya sapagkat required ang mga applicants from outside Canada na magkaroon ng settlement funds. Yan ang ating topic ngayon guys, kaya stay tuned! Hello and welcome back. Si Ate Menchie po muli ito, and today another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang ganitong mga paksa, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. Salamat po sa ating mga dati ng subscribers. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you sa ating mga channel members. Kay Josefina Ferruelo, kay Nanette Lapira, Driving Mom Advisor, kay Marlu Quasay, Nani, Maria Amaya, Marlene Macalental Calderon, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy, Gabriel Channel X, Marjo Jumento, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Now, let's go right away sa ating topic. Guys, ang content ng ating video na ito ay for general information only. Ako po ay hindi isang immigration professional, kaya ito po ay mga impormasyon na maaaring idagdag lang ninyo sa inyong kaalaman, okay? And today, we have 3 subtopics, guys. Uunahin ko na ang proof of funds para sa inyo na mga mag-a-apply from outside Canada. Number 2 topic natin ngayon ay yung mga mag-a-apply inside Canada, mga workers inside Canada, how to apply po. At number 3, ang mga out of status or mga unauthorized workers. I-highlight ko na guys itong proof of funds kasi mas malaki ang naging reaksyon ninyo. Sa ngayon po sa guidelines na pinalabas ng IRCC ay wala pang date para sa aplikasyon ninyo na applicants not working in Canada or outside Canada. Wala pa, and it will be announced on a later date. Pero sinasabi na po doon na kayo ng mga applicants not working in Canada ay kailangan or required na magpakita ng proof of funds to settle in Canada. At marami sa inyo ang nagsasabi, bakit? Naghanap na nga kami ng trabaho. May job offer na nga kami. Di ba dati hindi naman required kapag may job offer, hindi naman required ang settlement funds? Well, yan po ang nasa guidelines. Pag-usapan na natin magkano ang proof of funds na kailangan ng bawat isa sa inyo na aplikante from outside Canada. How much money you need? The amount of money you need to support your family based on the size of your family. Para po itong nag-apply ka ng express entry. Yan, required ang proof of funds. At ito po ang paalala ho, you must include your spouse or common law partner and all dependent children even if they are Canadian citizen or permanent resident and even though they are not coming to Canada with you. Baka sasabihin ninyo na susunod na lang po ang aking asawa at anak. Ako muna po ang mauuna para mag-umpisa na ako ng, pag-establish. The same thing. Kailangan pa rin ninyong ipondohan ang proof of funds kahit hindi sila kasabay. Eh di isabay mo na. Pag isinabay mo nga lang, marami kayo nangangailangan ng airfare, pamasahe. No? So, yung iba nga, kahit kasama sa proof of funds, hindi nila sinasabay kasi mas menos ng pamasahe. Alam naman natin, mahigit pong $1,000 din ang pamasahe, kahit one way. No? So, even though they're not coming with you right away, kasama sila sa computation ng proof of funds. Ay, sabi ng iba, yun. Okay, sa table na ito guys, sa chart na ito, nandito yung minimum amount na kailangan ninyo sa inyong pag-apply as proof of funds. At ang proof of funds guys ay isasubmit ninyo sa time na kayo'y mag-apply. Kung kailan yon, wala pang petsa. Kaya baka pwede pa kayong mag-prepare. At lalagyan ko na rin guys ng computation sa Philippine pesos. Okay? Kung solo ka, 14,690. Kung dalawa kayo, 18,288. Kung tatlo kayo, 22,488.
83 kung 4 kayo, etc. etc. Andyan po nakalagay sa chart. Ang proof of funds ay kailangan sa inyong pag-a-apply at kailangan din kapag i-approve na or ipinaprocess na ang inyong application. At kailangan ding dalahin ninyo sa Canada ang amount na yan. Ng proof na kailangan po at tinatanggap ay ang bank statement, pwede rin pong mga banker's draft or check, traveler's check, and money order. So, yun ang medyo dagok po sa atin ng mga aplikante from outside Canada, guys. I'm sorry, pero yan po ang lumitaw sa guidelines na ipinalabas nila. Sa ating next topic naman po, the good thing guys ay tuloy sa March 31 ang opening ng program na ito. Katulad ng kanilang sinabi previously. March 31 mag-open para sa workers inside Canada. It will open at 10 a.m. Eastern Time. Dapat ay meron na kayong previous na paghahanda at yan po ang ating pag-uusapan. March 31, 10 a.m. Eastern Time, ang pagsasubmit ng inyong mga applications. Ang target po ay, sa childcare po ay mayroong 2,750 na kabuuan. Pero ang iba dyan ay alternate format. Sa home support naman ay 2,750 rin at meron din pong alternate format. So guys, sa 10 o'clock in the morning on March 31, paunahan po ito. Pag napuno na po yung bilang, yung cap, pag napuno na yan guys, sarado na and it will reset for next year, 2026. Ganun lang yon. Kaya dapat ready ang inyong mga dokumento, dapat marunong kayo mag-upload, marunong kayo mag-submit, etc. para pumasok ang inyong application. Sino ang pwede mag-apply sa March 31? Ang sinasabi po ay workers inside Canada. Pero kailangan ay taglay pa rin ninyo yung 4 na basic na requirements na una nilang ipinalabas. Ano yung 4 basic requirements? Unang-una po English test. At least ay CLB level 4 ang inyong English test. Ikalawa, kailangan po ay meron kayong at least ay Canadian High School Education, that's grade 12. At kailangan ay ipasas ninyo ang inyong Educational Credential Assessment, pwedeng sa WES, IQAS at iba pang institusyon. Kasunod, number 3 po ay ang inyong work experience. Sabi dito sa guidelines po ay work experience or training. Or, hindi po sinabing and or, no? Or. So, ibig sabihin, pwedeng ang i-present ninyo ay inyong 6 months na work experience. It could be inside Canada or outside Canada. Kasi yung mga workers in Canada, syempre, karamihan ng kanilang experience ay here in Canada. So, qualified yun. Or, 6 months of training about caregiving. At tandaan po, kailangan ng inyong experience at ang inyong mga training ay connected or kapareho ng NOC code na inyong ina-applyan. Ano pa ba ang eligibility ng mga workers in Canada? Kailangan po already living here in Canada. Dito na nakatira sa Canada sa nakalipas na mga panahon. Number 2, authorized to work in Canada. Meron kayong authorization at nagtatrabaho kayo full-time dito sa Canada. Hindi po eligible yung walang work permit at saka yung business visitor at saka yung nasa ilalim ng study permit. Hindi po sila qualified. How to apply? Ate Menchi, how to apply? Okay, first po, gusto kong linawin na sa March 31, ang pwede lang mag-apply muna ay ang mga workers inside Canada. Mag-a-apply kayo guys sa March 31 at 10 a.m. Eastern Time. Yun na po yung pagsasubmit mismo ng inyong application. But prior to that, kailangan na i-ready na ninyo ang inyong mga papeles, mga forms. Mag-create kayo ng account, gamitin ang PR Portal. Andyan po ang PR Portal, i-click lang ninyo yan. Choose the right category ng inyong pathway. Kayo ba ay childcare? Kayo ba ay home support worker? Get the forms and your documents ready. Guys, nandyan na po yung inyong tinatanong-tanong sa akin noon pa. Ano ang mga forms na gagamitin? Ano ang form para sa job offer? Meron pong tinatawag sila dyan na checklist. Very important guys ang checklist. I-print ninyo or kapihin ninyo yung checklist sapagkat dapat lahat ng yan po ay kumpleto. So make sure na lahat ng nasa checklist ay inyo pong na-fill upan at maisasubmit.
Meron diyang mga IMM 0270, mga IMM na ganito at ganoon. Andiyan po lahat ang mga forms. So, ang paalala po ng IRCC is start preparing these forms and other documents. I-upload na raw po ninyo yung mga documents katulad ng job offer, mga proof of training, proof of legal entry, proof of work authorization, at iba pa. Meron din pong photo instruction. Bawat isa sa inyo magsasabit ng isang litrato sa iyo at sa iyong pamilya, dependent mo, asawa mo at mga anak mo. Pay the application process. Guys, magkano? Online po ang payment ng processing fee. Magkano ang processing fee? 1,525 for yourself, for myself, for yourself. At kung kasama ang spouse, another $1,525. At ilalagay ko rin po ang computation dyan in Philippine peso right now. At kung may kasama rin kayo mga kids, dagdagan din po. Nandyan po sa chart kung magkano ang idadagdag. Samahan din po ng $85 for the biometrics fee. Ang sabi nga dyan guys sa guidelines, pwede nyong i-advance ang pagbabayad ng inyong fee. At kung sakaling, just in case, ayaw nating mangyari, na hindi ka nakapasok dahil ikaw ay naubusan na ng slot, pwede mo namang i-refund ang iyong ibinayad. Ang dahilan kung bakit sinasuggest ng immigration na i-advance nyo yung pagbabayad kasi dagdag pa po yun sa abala doon sa time na kayo ay nagsasubmit ng inyong application. Kasunod na nun guys, sa March 31, 10 o'clock, submit your application and good luck sa inyo. At ang ating third and last topic po is about the out-of-status and unauthorized home care workers in Canada na may pagkakataong makapag-apply din po dito sa programang ito. And according to the guidelines, ito po is because of a certain public policy. Sangayon po sa public policy, pinapayagan ng a small group of applicants from a certain requirements of this Home Care Worker Canada stream. Ibig sabihin nito ay magiging eligible ang mga unauthorized at saka mga out of status kung pasok kayo dito sa criteria. You don't have legal status in Canada and are not authorized to work. You have legal status in Canada as a visitor but are not authorized to work. Yun. Yan yung sagot sa mga tanong ninyo. Yung po bang visitor pwedeng mag-apply? Ayun. Kung visitor ka pero hindi ka authorized to work, yes, you can. Your previous work experience in Canada as a home care worker was not authorized. Ibig sabihin, nagtrabaho ka ng home care worker noon pero hindi ka authorized, wala kang papel, wala kang work permit. Not gained while you had temporary resident status. And the good thing is you can also include your family sa application mo sapagkat this is a PR program. So, ano ang eligibility? Una, you are in Canada when you apply. Number 2, you do not have any authorization to work and you don't have a temporary status right now in Canada. Or maybe you are a visitor. Okay? Yan, tanong ninyo kung pwede ba ang visitor na mag-apply. Ito na nga po. So, ang visitor is classified pala as unauthorized to work. May status siya as visitor pero unauthorized to work. Pero guys, there's a catch. You must have entered Canada legally on or before December 16 of 2021 and have lived here continuously since that date. Yun po ang catch. Dapat hindi kayo dumating ng after December 16 of 2021. Okay? You had work permit at some point during this period. You are not inadmissible to Canada for some reason. So, sino ang mga hindi eligible dito sa programang ito na mga out of status and unauthorized? You started living in Canada after December 16 of 2021. Made a refugee claim. You're under a removal order. You're currently in Canada on a study permit. You haven't had a valid work permit at any point during your current period of residence in Canada. Kung paano mag-apply,
Basically, katulad rin po nung general na pag-a-apply na una na nating diniscuss. However, there might be some forms na especially only for the out of status and then authorized to work. So, nasa guidelines po and I will attach our guidelines sa ating description box. A small group lang guys ang papapasukin ng mga out of status and unauthorized to work. Sa child care, mayroon pong 125 na slots para sa inyo sa regular application. At 15 naman ay para sa alternate format. So, sa child care ay 140. Sa home support naman, 125 din ang regular application online at 15 din po ang alternate format. So, 140 also in all. So, total is 280 for this year para sa out of status and unauthorized to work. Good luck! So, yun na guys. Unuulit ko, ang sinasabi po ng guidelines ay get ready before the date ng pagsisimula, which is March 31 at 10 a.m. Eastern Time. Ibig sabihin po nun, dapat by that time ay isasubmit na lang ninyo ang inyong mga application. Nasagutan na ang mga forms, na-fill upan ng lahat, na i-upload na ang mga dapat i-upload na mga forms. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, thank you very much and please subscribe to my channel. Salamat po sa ating mga dati ng subscribers. Pwede rin kayo mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Thank you sa ating mga channel members. Kay Josefina Ferruelo, kay Nanette Lapira, Driving Mom Advisor, kay Marlu Kwasay, Nani, Maria Amaya, Marlene Macalental Calderon, Jennifer Palanas, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy, Gabriel Channel X, Marjo Jumento, Nympha, and Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa kasunod na video sa Ate Menchie from Toronto. Bye! Thank you very much!